Kinumpirma ng Department of National Defense na tuloy na ang pagkuha ng Pilipinas ng 5 Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan. Isa itong malaking hakbang para sa modernisasyon ng Philippine Navy at isa sa pinakamalalaking military equipment transfer ng Japan sa isang partner country. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., halos pinal na ang kasunduan ng Pilipinas at Japan. Administrative details na lamang ang inaayos. Ngunit ayon mismo sa kanya, done deal na ito. Inaasahang maide-deliver ang lahat ng 5 barko sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 taon. Kung matatandaan, ang unang target ng Pilipinas ay makakuha ng hindi bababa sa 3 Abukuma-class destroyer escorts. Ngunit ngayon, lumawak ang kasunduan at naging 5 na ang kukunin ng Philippine Navy. Ang Abukuma-class ay binubuo ng 6 na destroyer escorts na pumasok sa serbisyo ng Japan Maritime Self-Defense Force mula 1989 hanggang 1993. Ang mga barkong ito ay may displacement na humigit kumulang 2,000 tons. May haba na 109 meter at kayang umabot sa bilis na 27 knots. Bagamat wala itong long-range air defense missiles at wala ring helicopter hangar, malakas pa rin ang kakayahan nito sa coastal defense at anti-submarine warfare. Nakaarmas ito ng 76mm Otto Melara main gun, Phalanx close-in weapon system para sa depensa laban sa missiles at aircraft, Harpoon anti-ship missiles, ASROC anti-submarine rocket launcher at lightweight torpedoes. Malaking dagdag ito sa kakayahan ng Philippine Navy dahil makakadagdag agad ito sa bilang ng ating mga combat ships. Habang hinihintay pa ang pagdating ng iba pang bagong barko sa ilalim ng ReHorizon 3 Modernization Program, makakasama rin ito ang Jose Rizal class frigates at ang bagong Miguel Malvar class frigates sa pagbabantay sa ating karagatan. Sinabi rin ni Secretary Teodoro na dadaan muna sa masusing inspeksyon ang bawat barko bago ito tuluyang isama sa serbisyo ng Philippine Navy. Pag-aaralan din kung anong upgrades at maintenance ang kakailanganin. Kasabay nito, pinag-aaralan na rin ang pamahalaan ang pagtatayo ng karagdagang berthing at docking facilities upang masuportahan ang pagdating ng 5 barko. Nagsimula ang kasunduang ito matapos ang pag-uusap ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi at Defense Secretary Gilberto Teodoro noong Mayo. Doon ay nabuo ang isang bilateral working group na naglalayong pabilisin ang paglipat ng mga retired Japanese military assets bilang ang Abukuma-class destroyer escorts at TC-90 training aircraft. Kapag natuloy ang planong ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na maglilipat ang Japan ng retired surface combatants ng Japan Maritime Self-Defense Force sa ibang bansa. Isa rin itong patunay na mas naging bukas ang Japan sa defense equipment transfers upang suportahan ang seguridad ng kanilang mga kaalyado sa Indo-Pacific. Bukod dito, patuloy ding lumalalim ang ugnayan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng depensa. Nauna nang nagbigay ang Japan ng coastal surveillance radar systems, radar identification boards, radar equipment at iba pang suporta sa Philippine Navy sa ilalim ng Official Security Assistance o OSCE program. Pinalalakas din ng dalawang bansa ang kanilang kooperasyon sa pamamagitan ng Reciprocal Access Agreement, mas maraming joint military exercises at iba pang defense initiatives. Sa gitna ng tumitinding sitwasyon sa West Philippine Sea at ng lumalaking aktibidad ng China sa rehiyon, malaking tulong ang pagdating ng 5 Abukuma-class destroyer escorts upang mas mapalakas ang kakayahan ng Philippine Navy sa pagbabantay sa ating maritime territory. Bagamat kakailanganin pa ng adjustment sa maintenance, logistics, spare parts, at training ng mga tauhan, nananatiling malaking hakbang ito para sa pagpapalakas ng depensa ng bansa. Ano ang masasabi ninyo sa pagkuha ng Pilipinas ng 5 Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan? Sa tingin ba ninyo makakatulong ba ito sa pagpapalakas ng ating hukbong dagat? I-comment ninyo ang inyong opinyon sa ibaba. At kung gusto ninyo ng mas marami pang balita tungkol sa Philippine Defense, military modernization at iba pang mahahalagang updates, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pinutin ang notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.